Akala mo ba, alam mo na lahat ng tungkol sa manok? Sandali, paano kung sabihin ko sa'yo na may mga manok na hindi mo basta makikita sa palengke? At lalong, hindi mo basta mabibili. Kahit may pera ka pa. May manok na kailangan i-import. May manok na halos ubos na sa mundo. At mayroon ding manok na parang hindi nagaling sa normal na lahi. At dito sa Pilipinas, may mga tao na handang magbayad ng napakalaki. Hindi para kainin ha, kundi para lang alagaan. Sa video na to, bibilangin natin ng mga pinakamahal na breed ng manok dito sa Pilipinas. Mr. D. At number 1, Brahma. Estimated price, 1,400 pesos pataas. Tinatawag itong King of Poultry dahil sa laki nito. Ang mga inahin ay umaabot ng hanggang 7 kilos at ang tandang naman ay kayang umabot ng 9 kilos. Dahil sa malahigating itsura, may malaking ulo at maikling makapangyarihang tuka. Matatag ang presensya nito. Ang Brahma ay kilala rin sa pagiging matatag at mahilig mangitlog ng malaking brown na itlog. Sa nakaraan, umaabot umano ng $150 ang halaga ng isang pares noong 1800s pa ha? Sa Pilipinas, may mga breeders na nagbebenta ng day-old na sisiw sa halagang 400 pesos at tumataas hanggang 2,900 para lamang sa 5 buwan na tandang o inahin. Kahit medyo mababa kumpara sa iba sa ating listahan, tiyak na mapapamangha ka sa laki at personalidad ng Brahma. Number 9, Bresse. Mula sa France, tinuturing itong Queen of Chickens dahil sa kalidad ng karne at kakaiba nitong lasa. Ang mga ito ay pinalaki sa rehiyon ng Bresse sa Eastern France at sinunod ang mahigpit na dieta at kondisyon upang makamit ang Mallargurmay na lasa. Kilala mga ito sa matingkad na pulang kural, compact na katawan at bakal na kulay ng mga binti. Sa Europa, ang isang pulet ng Bresse ay nagkakahalaga ng humigit kumulang 1,680 pesos. Bihirang mahagilap ang tunay na Bresse at kung makahanap ka man para kang bumili ng steak na may pedigree. Number 8, Serama. Ito'y mula sa Malaysia. At ito rin ang pinakamaliit na manok sa mundo. Umaabot lang ng 6 hanggang 10 inches ang taas. Bagamat maliit, mahal ang presyo nito. Nasa halos 4,000 per piece at mas mahal ang mga inahin ha. Iba-iba ang kulay ng balahibo at may normal na balahibong nakadikit sa katawan. Dahil sa kakaibang forma at laki, ginagamit sila bilang alagang ornamental at pampaswerte sa ilang kultura. Number 7, Pavlovskaya. Galing sa Russia. Sinasabing resulta ito ng pag-crossbreed ng grouse at manok sa alamat. Ang pinakamahalagang tampok ng Pavlovskaya ay ang korona nitong balahibo at balahibong parang sapato sa paa. Dahil sa kagandahan at kasaysayan nito, may kwento pang nagsasabing mula sa koleksyon ni Catherine the Great. Bihira itong kainin pati ang itlog. Ang mga breeders ay mas pinipiling alagaan at ipreserba ang lahi nito. Estimated price, 4,816. Pataas. Number 6, Swedish Black. 5,600 pataas. Galing sa Sweden. Dahil sa kondisyon na fibromyalanosis, itim ang kanilang balahibo, balat at maging ang laman. Kapag tinamaan ng araw, nagkakaroon ito ng bahid na tila, lila at berde. Bukod sa kakaibang kulay, mahusay sila maghanap ng pagkain at sanay sa malamig na klima. Kaya pati sa taglamig, nangingitlog pa rin sila. Ayon sa senso sa Sweden, mas mababa. Sa 500 na lamang ang natitirang babaeng Swedish Black, kaya naman umabot sa 5,600 pesos pataas ang presyo. Number 5, Olandsk Dwarf.
Pinangalanan ito mula sa isla ng Åland at naging tanyag sa pagiging sobrang bihira. May iba-ibang kombinasyon ng kulay ang balahibo nito, kadalasan puti na may pula, itim at abong batik. Isa ito sa pinakamalit na laying breeds at kaunti lang ang pagkain na kailangan nito. May panahon na sinasabing 50 piraso na lang ang natitira sa buong mundo. Dahil sa pagiging endangered at sa natural na pagiging maliit nito bilang land-raised chicken, sobrang taas na ng presyo nito ngayon. Number 4. Orust. Isa pang Swedish treasure at ngayon ay halos nawawala na rin. Galing sa Orust Islands, mahigit 4,000 na piraso na lamang ang natitira nitong mga ibon sa buong mundo. Kakaibang itsura nito. Ang inahin ay may itim-puting balahibo na may batik, habang ang mga tandang ay may kininto ang balahibo sa liig. Nasanay silang kumain ng isda at anumang tirang pagkain sa komunidad ng mga mangingisda at nakakapag-produce ng 150 eggs bawat taon. Dahil sa critical na populasyon, tumaas na naman ang presyo nila ngayon. Number 3. Liege Fighter. Para sa mga mahilig sa panabong, kilala ninyo ang Liege Fighter. Isa itong Belgian game fowl na lumaki ng doble sa laki ng ordinaryong panabong at puno ng muscles. Dahil sa agresibong ugali nito, naging tanyag ito sa kasaysayan bilang pangsabong. Bukod sa malaking katawan at malalaki rin ang paa nito na halos kasing laki ng paa ng pabo, bagamat agresibo sa mga hayop na umaatake sa kanila, mabait naman ito sa tao. Kung nais mong mag-alaga nito aabot ka ng 10,000 pataas lalo na sa kalidad. Number 2. Death Layer. Sa Germany naman, may kakaibang manok na tinatawag na Death Layer or Westfälischer Totleger. Ang pambihira rito ay ang kakayahan nitong mangitlog hanggang sa huling hininga nito. Hindi ito tumitigil kahit matanda na. Ang mga matandang inahin at tandang ay may makikinang na itim na balahibo na may pagkinang na berde at purple at may maliliit na koral. Nagustuhan din ng mga breeders ang kanilang productivity. Umaabot ng 150 na eggs or higit pa ang napoproduce nito bawat inahin. Number 1. Dong Tao. 112,000 pesos pataas. Ito'y galing sa Vietnam. Tinatawag din itong dragon chicken dahil sa laki at kapal na mga paa nitong parang kaliskis ng dragon. Dahil sa hapag lang ng mga emperador at mayayamang pamilya ito hinahain dati at ngayon hinahain na rin sa mga haute cuisine na restaurants. Isang pulit pa lang maaring maghahalaga ng hanggang 100,000 pesos. Ayon sa mga breeders, mahirap alagaan ang Dong Tao. Sensitive sila sa pagbabago ng klima at mabagal silang lumaki. Ayon sa mga reports, binanggit na kaya mahal ang mga ito dahil mahirap silang palahian at kailangan pa ng espesyal na pagkain at exercise para lumaki ang kanilang paa. Kaya kung may budget ka at gusto mo ng mala-dinosaur na manok, ito na yon. Pero may champion pa tayo. Ang Ayam Cemani, ang Lamborghini ng mga manok. 140,000 pesos bawat piraso. Pataas pa to ha. Ito ay galing sa Java, Indonesia at kilala sa tawag na Lamborghini Chicken. Ang lahat sa manok na ito ay itim ang balahibo, balat, laman at kahit ang buto dahil sa genetic na kondisyon na tinatawag na fibromelanosis. Dahil dito, sobrang bihira at kakaibang Ayam Cemani at nagkakahalaga ng sobrang taas. Bukod sa itsura, sinasabing mas mataas ang protina at mas mababa ang taba ng kanilang karne kumpara sa iba. Sa Pilipinas, may ilang breeders na nag-aalaga at nag-ahalo ng Ayam Cemani sa mga lokal na lahi para sa ornamental at cultural na halaga. Hindi ito opisyal na lahi ng American Poultry Association pero para sa marami, isa itong obra maestra na hindi matutumbasan.
Kung sakaling makita mo ito sa lokal na palengke, maghanda ka na ng malaking halaga dahil literal na parang bumili ka ng kotse dito. Ngayon, alam mo na hindi lahat ng manok pang tinola lang. May mga manok na binibili dahil sa itsura, may binibili dahil bihira ito, at may binibili dahil status symbol talaga. Pero sa lahat ng nakita natin, ang tanong ngayon, ikaw, kung may budget ka, alin sa mga manok na to ang gusto mong itinola, alagaan? Comment down below. At kung nagustuhan nyo ang ating video for today, please comment. At syempre, huwag kalimutan mag-like, mag-share, mag-comment at mag-subscribe na kay Mr. D kasi masayang matuto! The end! Huwag kalimutan i-click ang subscribe button at bell icon ni Mr. D para masaya every day! See you, D-Fam!